Ayan. Kaya masaya ang Team Daddy Frankie mga kababayan dahil nakilala naman ni Nancy yung kanyang mga pinsan at nadala na namin siya mismo sa paggamutan. Masaya kami kasi andyan na po yung mga pinsan na ipasok na namin. Naiwan na namin doon sa loob. Pero ito mga kababayan, paggising ko, may text po sa akin ang pinsan. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, ngayon po ay araw ng Friday. Ayan. Happy blessed Friday po sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Siguro nagugulat kayo, no? Bakit nandito si Marites ngayon? Yes, tama po. Nandito ngayon si Marites sa Pangasinan. Dumating kami dito kagabi is 1:00 ng madaling araw. Dahil kahapon po, kung napapanood nyo, yung mga sinasabi ko na Thursday is dadalhin na namin sa paggamutan si Nancy. So kagahapon mga kababayan, maghapon kami na naghintay sa mga pinsan niya, and then after namin magkita-kita, idiniretso namin siya sa Mandaluyong sa paggamutan. Ayan. Kaya masaya ang Team Daddy Frankie mga kababayan dahil nakilala naman ni Nancy yung kanyang mga pinsan at nadala na namin siya mismo sa paggamutan. Na-assist na rin namin yung mga pinsan, pero gaya ng same procedure doon sa mga last namin dinadala, ina-assist lang po ni Kuya Rap sa mga pipirmahan, pero ang pumipirma is yung mga pinsan, yung totoong kamag-anak. Kaya, and then after nun mga kababayan, waiting na lang po si Nancy para i-admit hanggang sa umalis na rin kami kasi nga po after usapan namin yan na after na makarating ang mga kamag-anak, may schedule din kami dito sa Pangasinan. So sa ngayon mga kababayan, andito kami. Kumusta naman ang pagtulog mo dito, Marites? Okay po. Ako yun ang natulog eh. Ha? Wala po ako natulog. Napagod ka? Okay. Yes mga kababayan, kasi maghapon nga po yung vlog namin about Nancy kahapon. Then gabi na kami natapos hanggang sa iniwan na namin sila doon, yung tatlong pinsan, dahil sila na lang ang magbabantay pa hanggang sa i-admit. Kasi hindi na rin kami po pwede, hindi pwede kasi ang vlogger doon, hindi pwede ang camera, kaya kamag-anak lang talaga. No? So, ayun, masaya ang Team Daddy Frankie mga kababayan dahil nakatulong na naman tayo. Pero ito ang problema mga kababayan. Good news kahapon, masaya kami kasi andyan na po yung mga pinsan na ipasok na namin. Naiwan na namin doon sa loob. Pero ito mga kababayan, paggising ko, may text po sa akin ang pinsan ni Marites. Ito hindi ko inaasahan. Sabi po niya, ito text niya, Friday, November 29 mga kababayan. Good morning po, sir. Di po pwede si Nancy ilagay dito. Magaling po siyang sumagot. Lahat ng tanong nasagot niya. Lahat ng tanong nasagot niya po yon. Ang problema namin ngayon, ipapadala ng DSWD. Wala naman kaming alam po. Patay tayo dyan, no? Ba't ganun? Hindi natanggap daw si Nancy. Pati nila tinanggap, may ano na nga po yun. May konti na nga yun. Hindi lang konti. Ikaw lang may konti. Ako may konti. Joke. Siya yung... Oh, yan ang problema mga kababayan. Oo. Kung si Marites ipasok natin doon, hindi nila tanggapin, medyo maniniwala ako. Pero kung si Nancy, kita nyo naman mga kababayan, bakit nga ba ganun, no? Dinala namin siya sa Mandaluyong mga kababayan. Kala namin okay na yung salaysay ng kamag-anak, pinsan. Pero bakit ganun? Hirap na hirap pa nga kaming paupuin mga kababayan, di ba? Nang problema pa kami. Palabasin, ayaw na lumabas. Sino bang may mas nakakaalam dyan mga kababayan sa makakapanood nito? I-comment nyo po dyan kung ano ang tama. Kasi inayawan po siya sa Mandaluyong. At ang sabi nga daw po is dadalhin sa DSWD. Baka pagdating sa DSWD, ganun din. Ba't ganun? Ibig sabihin, Daddy Frankie, babalik ulit sa atin? Hindi pa natin alam. Kasi ito nga, katatawag lang, tignan mo,
9:06 lang to dumating. 9:34 pa lang ngayon. 9:06 dumating yung text ni Pinsan. 9:34 pa lang ngayon. So, hindi natin alam. Pero, nagulat lang ako mga kababayan, ba't ganun kitang-kita naman na may problema yung tao? Bakit sa DSWD? Ano bang meron dyan? No? Ano bang meron sa Mandaluyong na yan? Baka magbabalik ka sabi ng bigay. Ha? Ay, buwan ka ka. Pero ganito na lang mga kababayan, maging ako man, wala akong alam. Pinakamaganda, tawagan natin ngayon yung Pinsan. Hello? Yes, hello po. Good morning, ma'am. Sorry, late ko na nabasa yung text nyo. Ay, okay po. So, ano po ibig nyo sabihin, ma'am? Nandyan pa rin kayo hanggang ngayon? Yes po, kasi po, pinauwi naman po siya kasi po, sinisisyon po siya dito sa loob ng hospital po. Lahat nasagot mo niya. Nasaan kayo ngayon, ma'am? Nandyan pa rin kung saan namin kayo iniwan? Yes po. Sa pre-nagamot, tapos na po kami. Tapos may pre-check up siya sa 13. Kasama na yung pansin niya na 10 oras para kunan siya ng dugo dito. Tapos yung gamot na galing sa laboratory, pre na lahat yan na ibigay. Dapat ipapanood mo kaya sa kanila, ma'am, yung kung paano namin siya napulot. Baka sakali. Sabihin mo, ito, pinsan namin, wala na po siyang magulang kaya gusto namin mapagamot ito. Hindi po yan matino. Ito, ipakita mo yung yung unang napulot ko siya. Medyo maganda-ganda lang siyang tignan ngayon kasi napakain namin, nabihisan. Pero ito po yung totoo niyan, kamo kaya. Ito nga po, ibalik na lang nyo po sa 13, may pre-check up siya. Tapos, dalhin nyo sa laboratory, may gamot po. Pero, ang sabi lang daw nila sa amin, i-uwi na daw sa amin kung saan siya pwedeng i-stay. Kasi hindi rin kami pwedeng bumalik ngayon, ma'am, kasi nakakommit din kami dito. Bali, ang balik namin dyan is, Sunday night. Opo. Paano kaya to? Hindi rin ako masyadong... Nag-usap pa, pagdating sa isang pinsan ko kasi umuwi kagabi kasi may dala-dala siyang bata. Opo, naawa nga ako dun sa bata, ma'am eh. Kami, kasi malapit-lapit muna sa kanya dito. Opo. Nasa Antipolo lang po siya ngayon. Kung pwede, sa kanya lang muna to. Kasi kung ano mang reaction itong babae na to, pwede mang ibalik dito kasi nga may pre-check up din siya sa 13 eh. Opo. Sa 13. Anong araw yung 13? December. Anong araw ko 13? Friday. Friday. Anong araw? Friday daw. Sige, ma'am. Ano ba yan? Akala ko okay na tayo kahapon, no? So, ibig sabihin magdamag pala kayo dyan? Magdamag po kami, sir, na wala pong tulog. Naku po. Hindi ko akalain ganun. Kasi nag-antay po kami sa interview kasi ang daming nakapila. Nung pagdating namin dito, tagal pa namin inantay na makapasok kami sa loob. Nakapasok kami sa loob, nakatulog na lang siya. Oh. Na-interview siya ngayon alas 4 lang ng madaling araw. Oo. What if i-try mo, ma'am, sabihin mo, ipakita mo para may ebidensya tayo kasi na-vlog na ni Daddy Frankie yan na ito yung katunayan na ito ay malala talaga, kamo. Try mo lang. Sige po, sir. Iulit namin na. Yes, ma'am. Ma'am, ganito lang. I-try mo lang po, kasi, so, ganito lang, payo ko lang sa'yo. Ma'am, sir, makiusap ka ng maayos. Hindi naman tayo pwede makipag basta ano mo yung side natin na ito po kung hindi kayo naniniwala na ito ay hindi kayo naniniwalang ito ay may pinagdadaanan, ito ipapakita ko po sa inyo, kamo. Katunayan nga po kasama kong ang naghatid dito si Daddy Frankie kasi tinulungan lang nila kami, kamo, no? Kung sakasakali, ma'am, talagang hindi nila matanggap, wala tayong magagawa, pero ang pinakadabis dyan talaga dyan sa loob para gumaling. Ano? Hello, ma'am. Wala, hindi po masyado marinig namin yung boses ko. Sige. So,
O, ganun na lang ma'am, ano? Pero kung sakasakali ma'am, kung anong mapag-usapan ninyo ng mga pinsan mo, kasi Sunday night nandyan kami sa Manila, baka pupuntahan ka namin dyan, update ka namin ulit. Sige po. Sige, text mo na lang ako ma'am ha. Opo. Kung ano. Tapos kung halimbawa, basta mag-text ka sa akin, magpapadala ako ng budget ninyo. Sige po. Kumain na ba kayo? Bigyan mo ako ng GCash number mo para magpadala ako pangkain ninyo. Sige po. Okay. Sige. Asan si Nancy ngayon? Nandito po kakatayo lang, nakatulog po kasi pinainom ng gamot kanina eh. Oo. Ayun tumayo na naman siya. Pinainom ng gamot. Okay sana kung kahit saglit lang para ma-monitor tapos bigyan na lang tayo ng gamot siguro na para maging... Mayroon ditong gamot na nakuha na namin yung libreng gamot niya, pero ang galing sa laboratory pag naubos niya yung gamot niya, kasi 13 yung balik niya, kasama na yung fasting niya. Pero yung fasting, walang limit kung anong araw, basta magawa niya yung 10 araw na 10 oras na hindi siya makakain. Yan po ang gawin. Tapos pagdating dito, diretso siya sa laboratory, kuhaan siya ng dugo. Tapos itong mga gamot lahat, ma-aprobahan na to sa laboratory lahat, spray na to lahat sa kanya. Opo, naintindihan ko po yun. Kaya lang pag nasa akin kasi, pag sa shelter yan, iba kasi yung mayroong talagang paglalagyan sa kanya na hindi makakalabas. Kasi pag sa bahay yan, alangan na maitali ko alam mo naman ang attitude niyan. Pag sinabi niyang kain ako, maya kain ang gusto niya inom. Di ba? Oo, kanina nga alas 4 pa lang lagi nang nanghihingi ng pagkain at tubig. Oo, ganun ang gusto niya Kaya napakahirap para sa atin, di ba? Pero pag sa kanila may facilities sila na paglalagyan, kung fasting ang kailangan, dapat ganun ang mangyari. Sige ma'am, update mo ako. Basta wag ka pong mag-alala, andito kami, tutulungan namin yan. Pero gaya ng sinabi ko, sa ngayon hindi kami pwedeng bumalik kasi nakakumit kami dito hanggang Sunday. Oo. Sige ma'am, salamat sa info mo. Okay ma'am, thank you po. Walang signal. Sige ma'am, okay po, naririnig kita ma'am. Hello po. Yes ma'am, okay. Sige ma'am, update mo na lang po ako ulit. Ano po? Paano ba? Siguro mahina signal dyan ma'am. Hello po. Hello ma'am. Hello. Hindi na niya ako marinig mga kababayan, mahina signal sa kanila. So yun ang hindi magandang balita mga kababayan. Bakit hindi natanggap si Nancy? No? Pero ganun pa man mga kababayan, may mga suggest din naman sila. So tingnan natin kung hanggang saan mapapaganda si Nancy. Problema, may kalutasan, lahat naman ng bagay is napag-uusapan. So kung talagang hindi po pwede sa kanila, siguro basta magbigay lang sana sila ng gamot para kahit alagaan na lang natin, no? Paano yan, Nancy? Ay, Marites. Mabalik ulit si Nancy. Ha? Hindi ko alam. Titignan natin. Ha? Kala ko makapag-day off pa tayo. No? Pero sa totoo niyan mga kababayan, may lakad pa kami dito hanggang Sunday po. So bali 3 days kami dito. Dahil marami rin tayong mga kababayan dito na bibigyan namin ng mga wheelchair. Kung napapansin ko, andyan yung mga wheelchair namin. Para yung mga lolo, yung mga senior natin na nangangailangan ng wheelchair, ay sila naman ang mission namin sa loob ng 3 araw. At syempre, kasama namin si Ate Marites. So mga kababayan, maraming salamat. Sana na-update ko po kayo regarding po kay Nancy. At sana po, ipag-pray nyo pa rin ang mabilis ang paggaling ni Nancy at huwag po kayo mag-alala. Hindi po natin pababayaan si Nancy. Gagawa kami ng paraan sa abot ng aming makakaya. Tutulong kami hanggat nandyan ang mga pinsan na nakikipagtulungan sa amin. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat. Thank you po.